Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Dear Papa Dudut, sana po ay mabasa ninyo itong sulat ko dahil matagal na po akong tagapakinig ninyo. Lalo na noong nasa abroad pa ako. Isa po ako sa mga taong pinapalakas ng boses ninyo tuwing gabi habang nag-iisa sa kwarto, malayo sa pamilya. Ako nga pala si Jenna, 38 years old, tubong Mindanao, pero OFW sa loob ng halos 6 na taon. Galing po ako ng Qatar, nagtatrabaho bilang sales lady sa isang malaking mall. Sa totoo lang ay wala naman akong balak umuwi pa noon. Pero nabalitaan ko na lamang isang araw, bigla na lamang pumanaw si mama dahil sa atake sa puso. Biglaan, walang pasabi. Walang kahit na anong huling salita. Para bang kinabig siya ng langit habang ako'y nagbibilang ng produkto sa kabilang panig ng mundo. Noong umuwi ako ay parang nawala ako sa sarili. Walang direksyon, Papa Dudut. Wala na si mama, wala na rin akong balak bumalik ng abroad. Para saan pa at wala naman akong uuwian at mag-isa na lamang ako. Wala na rin akong tatay, iniwan kami noong bata pa ako. Hindi ko na siya nakita kahit kailan. Ang tanging meron lang ako noon ay si mama at ang mga alaala ng lola kong unang nagpalaki sa akin bago ako binalik ni mama sa poder niya nung elementary ako. Pagkatapos ng libing ni mama, wala talaga akong plano, Papa Dudut. Pero sabi ng pinsan ko kung gusto ko raw manahimik at makapag-isip, bukas pa raw ang bahay ni lola sa may lumang baryo sa Mindanao. Matagal na itong walang nakatira pero kompleto pa rin sa mga gamit. Doon daw ako magpahinga. Papa Dudut, nung una ay ayaw kong tanggapin. Kasi hindi maganda ang alaala ang naiisip ko tuwing naaalala ko ang bahay ni lola. Pero wala akong choice. Ayaw kong tumira sa bahay ng ibang kamag-anak at gusto ko ng katahimikan. Kaya ilang araw pagkatapos ng libing ni mama ay binitbit ko ang mga gamit ko at lumipat ako doon. Ang bahay ni lola ay isang lumang bahay na gawa sa halo ng kahoy at semento. 2 palapag ito pero ang itaas ay puro imbakan na lamang ng gamit. Mula sa labas ay mukha pa rin itong matatag pero pagpasok mo sa loob ay mararamdaman mo ang kalumaan. Mula sa amoy ng lumang kahoy sa kisame na may bahagyang sira at sa mga kurtinang tila hindi na nahahangin na ng maayos. May isang bahagi ng bahay na hindi ko talaga gusto noon, yung kwarto sa likod na malapit sa bodega. Parang laging malamig doon kahit tanghaling tapat. At may tunog doon lagi tuwing gabi. Yung tunog ng parang may kaluskos at parang may gumagalaw. Pero dahil nga sa gusto kong magpahinga at mag-isa ay tiniis ko. Nilinis ko ang buong bahay, tinanggal ang agiw, binuksan ang mga bintana. Naisip kong baka naman habang inaayos ko ang bahay, unti-unti ko ring maayos ang sarili ko. Noong mga unang araw ay tahimik at may mga kapitbahay na bumati sa akin. Nag-abot ng pagkain, nagtanong kung ako nga raw ba yung apo ni Aling Marta. Tahimik ang lugar at hindi gaanong matao. Pero sa mga gabing mag-isa ko ay doon na may nararamdaman akong kalungkutan.
at ang takot na hindi ko maipaliwanag. Minsan, sa sobrang tahimik ng bahay, maririnig mo yung sarili mong hininga. Minsan ay parang may kasabay ka ng hininga. Pero baka guni-guni ko lang yon, sabi ko. Ilang araw pagkatapos kong manirahan doon ay nag-decide akong ayusin ang lumang kwarto ni Lola sa likod. Gusto ko sanang gawing tambakan ng mga gamit para maging mas maaliwalas ang ibang bahagi ng bahay. Habang inaayos ko yung lumang aparador sa gilid ng kwarto ay may naramdaman akong matigas sa likod ng pintuan. Para siyang kahon na naipit. Binuksan ko. Tinanggal ko yung sira-sirang kurtina at doon ko nakita ang isang kahon na kahoy parang baul may ukit ng mga bulaklak. Pagbukas ko, Papa Dudut, doon ko nakita ang isang lumang manika. Maputi ang balat, mahaba ang itim na buhok na parang gawa sa totoong hibla. Ang suot nito ay lumang bestidang puti na may lace. Pero ang pinaka nakakakilabot, nakapiring ang mga mata nito. Nakatali ng itim na tela. At sa ilalim ng piring may nakasulat sa panyo na huwag alisin. Nanindig ang balahibo ko. Hindi ko maintindihan kung bakit ganon ang ayos ng manika. Sa isip ko baka laruan ito ni Lisa. Pinsang ko na ilang taon nang nawawala. Bata pa lamang siya noon nang huling nakita tapos bigla na lamang ilang buwan pagkatapos ay nadiskubring patay sa paanan ng hagdan. Sabi ng matatanda ay aksidente raw pero may mga bulong noon na palagi raw itong may kausap na hindi nakikita at paboritong-paborito niya raw itong manika. Nagtaka ako kung bakit andito pa rin ang manika. Walang nagsabi sa akin at wala ring nagbanggit ng tungkol dito. Sinarado ko na lamang ang kahon at ibinalik sa ilalim ng kama ni Lola at pinalipas ang gabi. Akala ko noong una ay guni-guni ko lamang, pagod lang siguro ako. O dala lang ng lungkot kaya naging sobrang emosyonal ang reaksyon ko sa nakita kong manika. Kaya pagkatapos ko itong makita sa kahon ay binalik ko ito sa ilalim ng kama at sinarado ko ang pinto ng kwarto ni Lola. Ayoko na sanang balikan pa yon pero iba Papa Dudut. Simula noong araw na yon ay nagbago ang takbo ng mga gabi ko. Unang gabi pa lamang habang nakahiga ako sa kama ay narinig ko ang tunog ng kahoy na tila unti-unting bumubukas. Maaring hangin lang. Sabi ko, lumang bahay ito at maaaring may daga. Nagkumot ako at pinilit na matulog. Pero biglang tok tok tok. Tatlong mahihinang katok sa pinto ng kwarto. 2:00 ng madaling araw. Nanlaki ang mata ko, napaupo ako bigla. Tahimik ang buong bahay, ako lang ang tao roon. Walang sino man na dapat kumatok at hindi rin hangin yon, Papa Dudut. Malinaw ang tunog. Pinilit kong bumalik sa higa, pinakinggan ko pa ang sarili kong hininga. Kinabukasan ay sinabi ko sa sarili ko na baka stress lang to. Pero hindi lang pala yon ang simula. Kinabukasan ng umaga habang nagwawalis ako sa sala ay may napansin po akong kakaiba. Nasa ilalim ng lamesa sa sulok ng sala ay may maliit na papel. Parang sinulatan ng bata. Nakasulat doon ang salitang bakit mo ako ginising. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Kinilabutan ako at hindi ko maalala kung saan galing ang papel na yon. Hindi ko rin maalala kung meron ganong sulat sa buong bahay. Binaliwala ko naman. Sinabi ko sa sarili ko na baka pinaglalaroan lang ako ng isip ko. Pero habang lumilipas sa mga araw ay mas lumalala. Nangyari ito Papa Dudut 3 gabi pagkatapos kong makita ang manika. Nakatulog ako habang bukas ang bintana, maaliwalas ang gabi. Pero nagising ako ng 3:00, yung uri ng paggising na parang may biglang dumaan sa kwarto. Bumangon ako para isarado ang bintana
pero nang lumingon ako sa gilid ng kama, may nakaupo sa may paanan ko. Hindi ko makita ng malinaw, anino lamang siya. Maliit pero malinaw na anino ng batang babae. Hindi siya gumagalaw. Muntik na akong mapasigaw pero wala akong boses. Gusto kong gumalaw pero parang naninigas ang buong katawan ko. Nanlamig ako. Nang subukan kong igalaw ang kamay ko para sindihan ang ilaw ay nawala ang anino. Pero narinig ko ang mga salitang wala naman akong ginagawang masama. Bulong na mahina galing sa sulok ng kwarto. Naisip kong baka kailangan kong linisin ang bahay, baka may masamang enerhiya. Kaya kinaumagahan ay binuksan ko ang lahat ng bintana, nagwalis ng buong bahay at sinindihan ko pa ang ilang kandilang binigay ng kapitbahay naming matanda na, si Aling Ising. "Apo," sabi niya, "iwasan mong galawin ang bagay na hindi para sa iyo. May mga gamit na may kasaysayan at hindi lahat ay dapat binubuksan." Napatingin ako sa kanya. Hindi ko pa kinikwento ang tungkol sa manika pero tila alam niya. Sino po bang may-ari ng bahay na ito dati bukod kay Lola? Tanong ko. Ngumiti lang siya ng tipid. "Ang lola mo'y mabait na babae pero may bagay siyang iniingatan na hindi para sa mata ng kahit na sino." Hindi na siya nagsalita pa. Pero papadudot doon ko naisip na baka ang manigang yon ay may tinatagong sikreto. Nang gabing yon ay dumiretso ako sa kwarto ni Lola. Bit-bit ang flashlight ay dahan-dahan kong binuksang muli ang baul sa ilalim ng kama. Andun pa rin ang manika, nakapiring, tahimik, pero parang nakangiti. Muli kong binasa ang panyo. "Huwag alisin." Pero sa ilalim nito ay may isa pang sulat na hindi ko nakita dati. Nakasulat sa isang lumang papel. "Kung sino mang magtanggal ng piring, ikaw ang bagong tagabantay. Huwag siyang titignan sa mata at huwag mo siyang iiwan sa dilim." Hindi ko alam kung anong ibig sabihin noon. Pero naramdaman ko ang biglang paglamig ng hangin. At ang pintuan sa likod ko ay bumukas ng kusa. Simula noon, papadudot, ay hindi ko na alam kung totoo pa ang lahat ng nangyayari o nababaliw na lang talaga ako. Naririnig ko ang mga yabag sa hagdan tuwing 3:00 ng madaling araw. May mga bagay sa bahay na nawawala sa pwesto. At minsan pagising ko, ang manika ay nasa paanan ng kama ko. Hindi ko na siya nilalabas ng kahon. Hindi ko siya ginagalaw, pero andun siya. Sa mismong kama kung saan ako natutulog. At bawat tingin ko sa kanya, parang unti-unting nababawasan ang tali sa mata niya. Hindi ko alam kung ano ang meron sa manikang yon, pero simula nang makita ko siya sa ilalim ng kama ay parang nag-ibang takbo ng mga araw ko. Una, masakit palagi ang ulo ko pagkagising. Yung tipo parang hindi ako nakatulog ng maayos kahit wala naman akong panaginip. Laging mabigat ang pakiramdam ko. Para bang may kung anong bumabalot sa paligid ko. Malamig, nakakakilabot pero hindi ko maipaliwanag kung bakit. Minsan, papadudot, ay may mga gamit akong nawawala. Ballpen ko sa bag, andun sa ilalim ng kama. Cellphone ko nasa ibabaw ng refrigerator. Yung susi ko sa kwarto nakita ko sa loob ng sapatos ko. At ang nakakatakot pa ay wala naman akong kasama sa bahay. Ako lang. Wala akong inaasahang gumagalaw ng mga gamit ko. Pero ang pinakakinikilabutan ako tuwing hating gabi. 12:00, halos pare-pareho ang oras. Nagigising ako nang hindi ko alam kung bakit. Walang alarm, walang ingay mula sa labas pero may maririnig akong yapa. Dahan-dahan galing sa may kusina. Papalapit tapos hihinto. Tapos may maririnig akong parang pagaspas ng damit. Pero wala akong kasama, hindi ba? Noong una ay pinipilit kong ipikit ulit ang mata ko, nilalabanan ko yung takot. Pero habang tumatagal ay parang lumalapit ang ingay.
hanggang sa maramdaman ko na lamang na parang may nakatayo sa may pintuan ng kwarto ko. Hindi ako makatingin at hindi ko kayang bumangon. Sa loob-loob ko, ano ba ito, guni-guni lang ba? Pero gabi-gabi na lamang, paulit-ulit. At habang lumilipas ang araw ay mas lalo akong hindi mapakali, Papa Dudut. Naisipan kong alamin kung kanino ba talaga yung manika. Napagtanto kong pamilyar ang kulay ng ribbon nito. May naalala kong lumang litrato noon sa photo album ni Mama, yung pinsan kong si Lisa na matagal nang patay. Naisip ko baka laruan niya yon, Papa Dudut. Naghanap ako ng impormasyon, tinawagan ko si Tita Nena, ang nanay ni Lisa. At sa usapan namin nalaman kong si Lisa ay namatay noong 7 taong gulang pa lamang siya. Nahulog nga daw sa hagdanan, biglaan, aksidente raw talaga ang pagkamatay niya. Pero may binanggit si tita na nagpatayo ng balahibo ko. Jenna, sabi niya. Bago siya namatay, may kung ano-anong kinakausap yang batang yan. Akala namin noon ay imaginary friend lang. Pero may mga araw na napapansin naming nagagalit siya, sumisigaw siya sa sulok at parang may kaaway. Napatahimik ako. Biglang naglaro sa isipan ko yung huling laruan ni Lisa. Yung manika po, tanong ko. Oo, yan din ang huling hawak niya bago nangyari ang aksidente. Hindi ako makapagsalita at kinilabutan ako. Kasi yun din ang manikang nakita ko sa ilalim ng kama, Papa Dudut. At mula nang lumabas yon ay hindi na naging normal ang buhay ko. Hindi ko na alam kung ilang araw na akong halos walang tulog, Papa Dudut. Araw-araw pakiramdam ko ay mas lalo akong hinihigop ng takot at pagod. Simula nang malaman ko ang tungkol kay Lisa at sa manika ay parang mas naging malinaw sa akin kung bakit bigla na lamang nag-iba ang mundo ko. Gabi-gabi na lang nananaginip ako ng parehong bagay. Isang batang babae, nakatayo sa sulok ng kwarto ko. Umiiyak at hindi gumagalaw. Nakatitig lang sa akin, walang imik pero ramdam ko ang lungkot at galit. Bakit mo ko iniwan? Minsan ay naririnig kong bulong niya sa panaginip ko. Minsan naman ay wala siyang sinasabi pero nararamdaman ko ang malamig niyang presensya. May mga pagkakataon pa nga na parang hindi na lamang yon panaginip. Parang totoo. Isang gabi nagising ako ng pawis na pawis. Pagtingin ko sa braso ko, may gasgas. Parang kalmot yon. Sa kaliwat kanang braso at minsan pa nga ay parang kagat. Maliit pero halatang sariwa. Sinubukan kong hanapin sa kama kung may matalim na bagay na pwedeng makasugat sa akin. Wala naman. Wala naman akong kasama para kagatin o kalmutin ako habang tulog ako. At hindi doon nagtatapos, Papa Dudut. Bigla na lamang nagkakaproblema ang mga gamit ko sa bahay. Una po ay nasira ang TV. Bumukas ng kusa tapos ay biglang namatay. Sumunod ay nasunog ang kanin sa rice cooker habang nagsasayang ako. Kahit tama naman ang pagkakalagay ko. Umalingaw ang amoy ng nasusunog na plastic dahil sa rice cooker mismo ang nasunog at halos masuka ko. Hanggang isang araw habang naguhugas ako ng pinggan. Naamoy ko naman ang sunog. Paglingon ko ay wala namang gamit na nakasaksak. Pero sa gitna ng sala, naroon ang manika. Nakatayo. Hindi ko nga alam kung ako nga bang nag-iwan doon pero sigurado akong kanina nasa taas siya sa aparador. Parang nanlalamig ang buong katawan ko. Doon ko na napagdesisyonang kailangan ko na ng tulong. Naalala ko si Mang Resty, matandang albularyo na matagal ng kaibigan ni Lola. Noon siya ang nagpapagaling sa amin kapag may hindi maipaliwanag na sakit sa amin. Lalo na kung sabi ni Lola, hindi galing sa katawan kundi galing sa paligid. Kinausap ko siya at pumayag naman siyang puntahan ako sa bahay. Bitbit ko ang manika, nakabalot pa yon sa itim na tela. Gaya ng sinabi ng matanda sa telepono. Pagdating niya ay agad niyang hinawakan ng balot. Bigla siyang napatras.
Totoo nga, mahinang sabi niya. Hindi ito basta laruan. Dahan-dahan niyang binuksan ang tela. Nang ilantad ang mukha ng manika ay bumigat ang paligid para kung hindi makahinga. Tinapat niya ang kamay niya dito at binigas ang ilang orasyon. Pero bago pa matapos ay napasinghap siya. Dumugo ang palad niya. Napatalon ako sa gulat. Hindi siya nasugatan ng kahit na anong bagay pero dumudugo ang palad niya. Para bang tinusok mula sa loob. May kaluluwa ng bata dito, sabi ni Mang Resty habang tinatapalan ng sugat niya ng dahon. Pero may mas matanda pa, masama, dikit siya sa bata. Hindi ito simpleng pagkakabit ng kaluluwa. Pinoprotektahan siya ng isang malakas na puwersa. Pwede niyo po bang alisin? Pwede bang maalis to sa akin? Halos mangiyak-ngiyak kong tanong. Hindi agad sumagot si Mang Resty. Ramdam ko sa mukha niya na hindi ito madaling laban. Hindi ko na alam, Papa Dudut, kung alin ang mas nakakatakot. Ang gabi-gabing bangungot o ang katotohanang dala ng sinasabi sa akin ni Mang Resty. Hindi lang ito basta laruan, aniya habang dinadampian ang dahon ng palad niya na may sugat. Ang manikang yan ay ginagamit sa isang ritual. Napalunok ako. Parang umikot ang sikmura ko sa mga narinig ko. Ayon sa narinig ko noon pa, may isang ina na nawala ng anak. Sobrang sakit ng pagkawala kaya sinubukan niyang ibalik ang kaluluwa ng anak niya sa isang bagay, sa isang manika. Nanlamig ang bato ko habang hawak-hawak pa rin ng itim na tela na bumabalot sa manika. Sa isipan ko ay unti-unting bumubuo ang larawan, isang nanay umiiyak sa harapan ng altar. Nagsusunog ng kandila, bumubulong ng panalangin at inilalapat ang huling alaala ng anak niya sa laruan. Pero ayon kay Mang Resty, hindi lang kaluluwa ng bata ang pumasok. Sa sobrang paghahangad ng ina na may balik ang anak niya ay napilitang bumukas ang daan. Pero hindi lang kaluluwa ng inosenteng bata ang dumaan. May pumasok na masama. Isang espiritong matanda, malakas at mapanakit. Muli kong naalala ang mga gasgas ko sa braso. Ang mga kagat, ang mga sirang gamit, ang batang umiiyak sa panaginip. Pero higit sa lahat ay yung biglang pagbago ng manika, yung parabang may buhay siya. Kinaumagahan, sinubukan kong sunugin ang manika. Dinala ko ito sa bakuran, sinindihan ng lighter at binuhusan ng alkohol. Pero kahit na anong init ay hindi man lang ito umitim. Ang tela, ang buhok, ang plastik na katawan ay parang pinoprotektahan ng kung anong hindi maipaliwanag. Tumulo ang luha ko sa inis at sa sobrang takot. Hanggang sa maisipan ko ang simbahan. Lumapit ako sa paring matagal nang kakilala ng lola ko, si Father Ernesto. Mabait, tahimik pero seryoso. Nang makita niya ang manika ay hindi na siya nagtanong pa. Tumingin lang siya sa akin saka marahang tumango. Magdasal tayo, sabi niya. Hindi man natin agad mapalayas pero may mas makapangyarihan sa kahit na anong espiritu. Sabi niya. Sa harap ng altar, inilagay namin ang manika. Sa paligid, 4 na kandila ang sinindihan ni Father. Nilabas niya ang banal na tubig at sinimulan ang pagdarasal. Sa bawat salita niya, pakiramdam ko'y humihigpit ang hangin sa paligid. Parang may hindi nakikitang puwersa na galit. Nagsimula akong manginig hindi sa lamig kundi sa bigat ng presensya. Tapos nang tumama ang huling patak ng banal na tubig sa noon ng manika ay bigla itong nawala, Papa Dudut. Napasinghap si Father. Napatras ako. Wala na ito at parang nalunod sa hangin. Tahimik kaming dalawa, wala kaming nasabi pero pareho naming alam na natapos na. Pagkatapos ng ritual, habang palabas kami ng simbahan, may naramdaman akong kakaiba, Papa Dudut. Para may humawak sa kamay ko. Hindi mabigat, hindi nakakatakot, malamig lang. Pero magaan at payapa.
Hindi ko na ito sinabi kay Father pero sa puso ko alam kong si Lisa yon. O kung sino mang bata ang nanatili sa manikang yon, parang huling paalam. Mula noon ay unti-unting bumalik sa normal ang buhay ko. Wala nang gasgas sa pagising, wala nang yapak sa sahig tuwing gabi at wala nang sirang appliances. At higit sa lahat ay nakakatulog na ulit ako ng mahimbing. Tahimik na ang buhay. 1 linggo, 2 linggo hanggang sa makasanayang ko ulit ang simpleng buhay na dati kong ninanais. Pagkatapos ng lahat, ang bangungot, ang takot, ang dasal at ang pagharap sa isang kasaysayang masyadong mabigat para sa isang manika. Dumating ang araw na napagdesisyonan kong tuluyan ng iwan ang bahay na yon. Hindi naging madali, matagal ko ring pinag-isipan. Pero pagkatapos ng lahat ng nangyari, hindi ko na kayang manatili pa. May mga sulok sa bahay na kahit na anong linis ang gawin ko, tila may aninong nakatago. May mga oras sa gabi na kahit wala na ang manika ay nararamdaman kong parang may nakatingin pa rin sa akin. Hindi na masama ang pakiramdam pero may bakas pa rin ang takot. Na para bang pinaalalahanan ako na kahit tapos na ay hindi ko dapat kalimutan. Kaya't isang umaga, maagang maaga habang malamig pa ang simoy ng hangin, kinuha ko ang natitira kong gamit, isang bag na lamang at ilang kahon ng alaala. Wala na akong balak dalhin ang mga lumang gamit, marami sa mga yon ay bahagi na ng nakaraan na gusto ko nang iwanan. Tumayo ako sa tapat ng lumang bahay, huminga ng malalim. At habang pinagmamasdan ko ang luma nitong bubong, ang sirang gate at ang bintanang minsang pinagmasdan ko tuwing uulan, alam kong eto na ang huling beses na tatapak ako sa bakura nito. Hindi ako lumingon nang isara ko ang gate. Lumipat ako sa isang apartment malapit sa trabaho. Maliit lang pero maaliwalas. Maliwanag ang araw sa bintana tuwing umaga at walang aninong gumagapang sa mga dingding. Sa unang gabi ko roon, natulog ako ng mahimbing. Walang tunog ng yapak, walang panaginip, tahimik lang. Doon ko naramdaman ang tunay na kapayapaan. Isa-isang nawala ang bigat sa dibdib ko. Unti-unting bumabalik na ako sa sarili kong ritmo. Gumigising ng maaga, nagtatrabaho, naglalakad sa palengke at sa gabi ay nagdarasal bago matulog. Isang simpleng, tahimik at ligtas na buhay. Hindi ko rin tinago ang nangyari. Matapos kong makabangon, kinausap ko ang kamag-anak namin, hindi ako nagpaligoy-ligoy. Ikinuwento ko lahat mula sa pagkakatagpo ko sa manika hanggang sa mga kakaibang pangyayari at kung paano ito natapos. Tahimik lamang sila noong una pero isa-isang nagsimulang magbahagi rin ng mga naramdaman nila noon sa lumang bahay. Si Tito Ronel minsan daw ay nakakarinig ng iyak ng bata. Si Tita Leia naman hindi raw makatulog kapag doon siya natutulog kahit wala namang dahilan. At si Lolo bago siya pumanaw minsang nasabi na may bata raw sa hagdan. Lahat kami ay parang unti-unting ginising ng katotohanan. Kaya naman napagdesisyonan ng pamilya na ipabless ang buong bahay at tuluyan na itong ipaubaya sa Diyos. Pero kahit na wala nang nagnanais tumira roon, hanggang ngayon ay bakante pa rin ang bahay. Inaalagaan na lang paminsan-minsan para hindi tuluyang masira. Pero ang tunay na dahilan kung bakit walang bumabalik, alam naming lahat na may ala-ala roon na hindi na dapat gambalain pa. Hindi ko alam kung paano ako nabuhay ng normal pagkatapos ng lahat ng yon. Pero alam ko kung bakit ako nakalaya. Dahil sa pananampalataya. Sa paniniwalang may mas makapangyarihan sa anumang espiritu sa kahit na anong sumpa. At ngayon habang sinusulat ko ang huling bahagi ng kwento ko ay gusto kong iwan sa inyo ang isang simpleng paalala. Maging maingat. Hindi lahat ng bagay na iniwan sa lubang baul ay dapat galawin. Hindi lahat ng laruan ay para sa laro. At hindi lahat ng tahimik na tahanan ay ligtas na tirahan. Pero higit sa lahat, anumang dilim ang pumasok sa buhay mo ay kaya mong lagpasan. Kung hindi mo kayang mag-isa ay lumapit ka sa liwanag, sa panalangin, sa pamilya, sa Diyos. Dahil sa dulo ng lahat ng takot ay nandun pa rin ang pag-asa.
Yours truly, Jenna. Mga ka-online, sa kwentong ito ni Jenna, makikita natin na hindi lang pala sa mga pelikula o libro nangyayari ang kababalaghan. Minsan, ang tila simpleng manika, isang bagay na dapat ay nagbibigay ng saya, ay maaaring maging sisidlan ng kasaysayang puno ng pighati, galit at kaluluwa ng nakaraan na hindi pa matahimik. Ang pinaka nakakatakot sa kwento ay hindi lang yung paggalaw ng manika. Hindi lang yung mga gasgas at bangungot kundi yung panahong halos mawala ng paniniwala si Jenna at dumaan siya sa punto na hindi na niya alam kung saan siya kakapit. At mga ka-online, kapag ang isang tao ay napapalibutan ng kadiliman, mahirap hanapin ang daan paalis, lalo na kung mag-isa ka. Pero heto ang magandang balita, may pag-asa pa rin. Dahil si Jenna sa kabila ng lahat ay humingi ng tulong. Hindi siya nagmatigas, lumapit siya sa tamang tao, humingi ng dasal at mas pinili ang pananampalataya kesa sa takot. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Hanapin po ang Kaistorya YouTube channel at ang Gianna Vlogs. Sana po ay kayo makapag-subscribe dyan. Maraming salamat po. Ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.